Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Heather Strub Murder Case. Isang mapayapang gabi noong April 26, 2009, nagtungo sa Target parking lot ang 25 years old na si Heather para sa twice-a-month meeting nito kay Steven. Noon ay nasa kalagitnaan ng divorce ang mga ito at required na magkita upang magsalitan sa kustodiya ng kanilang nag-iisang anak na si Carson. Napagkasunduan ng mga ito na sa Target magkita dahil isa itong public place na busy, safe at convenient para sa bawat isa. Sa tuwing magtatagpo, mabilisan lamang interaksyon ng mag-ex. Nang gabing yon, nagpark si Heather ng kanyang SUV habang hinihintay si Steven bitbit si Carson. Gaya ng nakagawian, pagkarating ni Steven, iniabot nito ang anak saka dumiretso paalis. Habang inaayos ni Heather ang pwesto ng bata sa car seat, nilapitan nito ng isang lalaki. Ayon sa mga saksi, narinig at nakita ng mga ito ang dalawa na nag-aaway at nagtataasan ng mga boses. Bagamat hindi malinaw kung ano ang detalye ng argumento. Gayunpaman, batid ni Heather ang panganib kaya naman sinubukan nitong umiwas sa pamamagitan ng pagpasok sa loob ng sasakyan at paghiyaw ng tulong. Ngunit walang ano-ano, bigla na lamang hinugot ng lalaki ang kanyang baril at malapitang pinaputukan si Heather sa ulo. At ang masaklap, saksi si Carson sa buong pangyayari. Noon ay nakaligtas ito at hindi nasaktan, subalit ng araw na yon ay naulila ito sa ina. Bago pa man makarating ang emergency, patay na si Heather. Wala na rin ang suspect sa pagpaslang rito. Ayon sa mga witness, kalmado at panatag na nilisan ng shooter ang kanyang biktima. Lahat ng naroroon ay gulat na gulat at hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayaring nasaksihan. Sa kabila ng kaguluhan, kaunti lamang ang ebidensyang nakuha sa crime scene. Walang nawawalang gamit kay Heather. Hindi rin nagalaw ang wallet nito kaya naman agad na inalis ang anggulo ng pagnanakaw. Wala ring natagpo ang bala o anumang weapon sa lugar. Ang tanging clue, ang pahayag ng mga taong saksi sa buong kaganapan. Inilarawan ng mga itong suspect bilang isang white man na may natatanging features, kabilang na ang wig at peking balbas. Nang makarating na ang balita sa pamilya at kaibigan ni Heather, walang maisip ang mga ito na maaaring gumawa ng brutal na pagpaslang. Itinuturing si Heather na isang kind and selfless soul at wala itong sinumang kaaway. Si Heather Strub ay isinilang noong April 1984 sa Atlanta. Panganay ito sa 3 magkakapatid. Hindi lamang ito nag-excel academically, kundi pati na rin socially. Magiliw ito sa lahat at mapagmalasakit. Habang nasa high school, naging boyfriend nito si Steven Strub at sa edad na 20 anyos, nagpakasalang magkasintahan noong 2007. Nagtrabaho si Heather sa flower shop na negosyo ng kanyang mga magulang bago tuluyang magtayo ng kanyang sariling store, habang si Steven naman ay pumasok sa construction. Noon ay tila nakatadhana ngang magsama ng masaya ang dalawa habang buhay. Lalo na nang isilang ang kanilang anak, dream come true ito para sa mag-asawa. Ngunit gaya ng karamihan sa mga young couple, unti-unting nagsimula ang mga hamon sa kanilang relasyon. Isa sa naging malaking bahagi ng kanilang pagsasama ay ang nanay ni Steven na si Johanna Hayes. Katulong ito ng mag-asawa sa pag-aalaga kay Carson, sa puntong halos nais na nitong siya ang magdesisyon para sa pamilya ng anak. Parating magkasalungat ang kanilang opinyon ni Heather na lalo pang lumala dahil sa pagdadala nito kay Carson kung saan-saan nang walang paalam. Noong February 2008, umabot sa sukdulan ng tensyon ng mag-asawa nang madiskubre ni Heather na nangangaliwa ang mister. Nahuli niya ito sa pamamagitan ng biyanan na si Joanna. Dahil sa likas nitong pagiging pakialamera, sinadya nitong ibunyag ang pagtataksil ni Steven nang ipakita kay Heather ang resibo ng alahas na para sa ibang babae. Humantong ito sa isang mapait na divorce kung saan napunta kay Heather ang primary custody ni Carson, na bago lamang ito kalaunan. Nagde-date pa lamang sina Steven at Heather, tutol na si Joanna. Una pa lamang ay hinahadlangan na nitong magkatuluyan ng dalawa.
At nang magpakasal ang mga ito, wala pa rin itong ginawa kundi mamagitan. Sa kabila ng hiwalayan ni Heather at Steven, patuloy pa rin ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Lalo na nang makamove on si Heather nang makilala si Mike Vickers. Hindi gaya nila ni Steven, wala itong naging problema sa bagong boyfriend. Habang namumuhay si Steven ng miserable nang hiwalayan ng misis nang dahil rin naman sa kanyang kagagawan, si Heather naman ay tahimik at masaya na kasama ang kanyang baby boy at si Mike. Nang barilin si Heather, agad na naging person of interest ang mag-inang Joanna at Steven. Nang gabing yon, present si Steven sa lugar dahil sa nakatakdang custody exchange ni Carson. Subalit napag-alaman na umalis ito sa area bago pa man mabaril ang ex. Gayunpaman, hindi binaliwala ng mga pulis ang posibilidad na maaaring nag-hire ito ng hitman upang gawin ang krimen. Habang si Joanna naman ay nagdulot rin ng mga hinala. Kahit ang kanyang ex-husband ay nilalarawan ito bilang controlling at mapamilit. Hindi rin ito itinatanggi o itinatago ang pagkamuhi sa daughter-in-law na si Heather. Nang gabi ng murder, sinabi ni Joanna na nasa labas ito upang mag-drive. Bagay na nag-iwan ng katanungan sa mga investigador. Sa puntong yon, hindi makausad ang investigasyon. Bagamat mailap si Steven sa mga pulis, hindi tugma ang description nito sa pisikal na anyo ng shooter. Kahit ang boyfriend ni Heather na si Mike ay inimbitahan rin ng mga pulis sa station, subalit solid ang alibay nito. Nasa trabaho ito, 20 minutes ang layo ng maganapang pamamaril. Samantala, sa patuloy na investigasyon, sinilip ng mga detective ang CCTV footage mula sa target parking lot. Bagamat hindi nito nakuna ng mismong pamamaril dahil gumagalaw ang kamera, nahagip naman ito ang sasakyan ni Steven paalis ng lugar matapos iabot ang anak. At mula naman sa isa pang kamera, nakuna nito ang suspect palayo sa crime scene patungo sa likuran ng target building. Dahil sa mga bagong clue, agarang tinungo ng otoridad ang isang motel na kalapit ng target. At doon ay nakausap ng mga ito ang isang witness na nagngangalang Daryl. Hindi nabigo ang mga ito sa dami nitong hawak na detalyadong impormasyon. Ayon rito, nakita nito ang isang kahina-hinalang puting pick-up truck sa kayang parehong tao na tugma sa description ng ibang saksi. Nakawig ito at peking bigote. Ngunit hindi lamang yon, may bit-bit umano itong binoculars at tila sinisipat ang target parking lot. Namataan umano nito ang Ford F-150 na mayroong unique na itim na guhit sa paligid, hindi lamang ng araw na yon kundi ilang beses na bago at pagkatapos ng shooting. Dahil sa kritikal na impormasyong isiniwalat ni Daryl, nagkaroon ng direksyon ng investigasyon. Lalo pat may kilala ang mga ito na taong nagdadrive ng nabanggit na Ford F-150, ang mother-in-law ni Heather na si Joanna. Kaya naman isinama ng mga ito si Daryl patungo sa bahay ni Joanna upang kumpirmahin kung iyon nga ang sasakyan. At positibo nga nitong tinukoy ang eksaktong sasakyan na nagmamanman sa target. Mula sa bagong lead, unti-unting pinagtagpi ng mga otoridad ang pangyayari. Nang unang ilabas ang sketch ng suspect, inakala ng lahat na larawan ito ng isang lalaki na nagpapanggap. Hanggang sa mapagtanto ng mga ito na mukha ito ng isang babae at hindi ito nalalayo kay Joanna. Agad nila itong ipinatawag sa pulisya upang questionin. Mariing itinanggi ni Joanna ang pagkakasangkot sa krimen at nagbigay ng kanyang alibay. Nang araw na yon ay nagtungo umano ito sa isang fast food upang dalhin sa pagbisita sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, kaduda-duda ang mga kilos nito habang ini-interview. Panay panlalait ito kay Heather. Sinabi ni Joanna na hindi fit ang kanyang manugang para maging isang ina kay Carson dahil wala itong moral na kakayanan upang palakihin ang anak. Malinaw sa buong interogasyon kung gaano kinamumuhian ni Joanna si Heather. Pero sa huli ay pinipilit nitong wala itong kinalaman sa krimen. This is a artist rendering from our witnesses. And that's supposed to be me? I wish my nose was that narrow. It's basically the same facial features.
Same jawline, the same chin, same nose. I just don't see it. We know you're not being honest with us about everything. Let me tell you, now's the time. Now's the time. I don't think so. You know how hard it is to clean blood out of a carpet in a vehicle? I have no blood in a carpet. But it's hard to do that. I have no reason to have to clean blood out of a carpet in a vehicle. I would be the least person to have to gain anything by I it. have Carson every day. No, I wouldn't. Why would I have Carson every day? It's not looking good for you. Well, like I said, when you get your little blood and whatever you're gonna find in the truck, let me know. Till then. Okay. Upang pagtibayin ang kaso, humiling ang mga investigador kay Steven upang reviewin ang footage na nakunan sa target. At labis ang gulat nito sa hindi inaasahang masasaksihan. Ang inaakalang lalaking suspect na nasa video ay walang iba kundi ang kanyang inang si Joanna. That's your mom. You said she hadn't told me nothing. She didn't tell me she got picked up. That's her. You saw it. You know your mom. It could be like that. Skinny. No, you know. Oh, The child was in the car. Less than 5 feet away. And that's your mom walking away. She was trying to take care of you. that's why you gotta take care of me. Oh my God. That should be my news. She's not possible. Stupid. I swear to God, I do not know. I am freaking out right now. Sa kabila ng malabong video quality, nakilala ni Steven ang sariling nanay dahil sa paglalakad nito. It's her instinct. Oh my God. That's your mama. Oh God. Oh my God. Screw that, my son's life's gonna be. Pinatawagan ng mga pulis kay Steven si Joanna upang kumprontahin ito, bagamat hindi ito umamin sa anak. Gayunpaman, matibay ang suspisyon ng lahat na si Joanna ang natatanging salarin sa pagpaslang. Tinungo ng mga pulis ang sasakyan ni Joanna upang maghanap ng ebidensya. Sa kabila ng metikulosong kalinisan ng truck, isang hibla ng wig ang kanilang natagpuan. Ngunit isa pang mahalagang ebidensya ang kanilang nakuha. Ang resibo ng nasabing wig na binili ilang oras lamang bago ang murder. Pinawalang bisa nito ang alibay ni Joanna dahil tugma ang timing na ito nang paslangin si Heather. Mula sa patong-patong na ebidensya, inaresto si Joanna Hayes noong December 2009 at nakasuhan. Habang hinihintay ang kanyang trial, napag-alamang inamin nito sa ilang kakosa ang ginawang krimen. Bagamat nang kaharap na ang mga pulis, panay tanggi ito. Ayon kay Joanna, sinabi lamang niya ito sa mga kasamahan upang magmukhang matapang at malakas. Sa trial noong 2011, mas lalo pang dumami ang ebidensya laban kay Joanna. Nagbigay ng testimonya ang ex-husband nito nang tutukan umano ito ng baril ng misis nang minsang magkaroon ng mga ito ng matinding pagtatalo. Nagpapakita ng bayolenteng nakaraan ni Joanna. Isa rin sa mga kaibigan nito ang nagtestify at inalala ang pag-uusap nila ni Joanna ilang taon na ang nakakalipas. Ipinagyabang nito kung paano gumawa ng perpektong krimen. Inilatag nito ang mga paraan upang matakasan ng batas. Gaya ng paggamit ng credit card bilang alibay, paano bumili ng baril nang hindi natitrace at paano idispatcha ang ginamit na weapon. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, hindi maikakaila ang dami ng ebidensya laban kay Joanna. Naniniwala ang prosecutors na pinaslang nito si Heather dahil bukod sa hindi niya ito kasundo, hindi niya rin ito gusto para sa kanyang anak at apo. Sa huli, nahatulan si Joanna Hayes ng guilty of murder at nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong plus 5 years. Kinalaunan, binawi ni Steven ang pahayag na ang kanyang nanay ang nasa CCTV. Ayon rito, pinilit lamang ito ng mga pulis na idiin sa krimen ng kanyang ina. Gayunpaman, malinaw at hindi nito maitatanggi ang kanyang totoong reaksyon nang ipakita ang video.
at malaki ang naging bahagi nito upang masigurado ang hatol kay Joanna. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.